Okay, so this is the 6th episode or the 6th segment natin, Real Talk 101, episode 163. Nananawagan po ako sa lahat ng viewers ko, no? Mag-subscribe kayo sa YouTube channel ko. And then you click follow, like, and share din doon sa Facebook ko. And then doon kayo mag-send ng questions. Isang video, isang like, isang share, isang tanong. Doon din sa video na shinare nyo at sa doon talaga. Ganon din gawin niyo sa YouTube, no? So, doon ko rin sasagutin. Okay? Kuha tayo dito ng isa. And this is the Real Talk. If you want to book for a full private reading, kung meron kayong nawawalang mahal sa buhay, message lang po kayo para matuntun po natin sila. Kung meron kayong nagkakasakit na magulang, anak, or nawawala sa katinuan, kung meron namang mga pasaway na asawa at anak na gusto nyong bumait, message lang po. Okay? Huy! Dito. Endurance. This is the badger. Okay? So, yun sinasabi dito, whatever you seek, your tenacity and faith will be paying off. Know that no matter the temporary outer conditions, and you will manifest your desires in divine timing and in the form that is best for you. So, endurance yun, di ba? So, ibig sabihin nito, sa Real Talk natin, lahat ng hinihiling natin or lahat ng gusto nating makamit sa buhay, basta pinaghirapan natin, no? Pinagpaguran natin at matagal na natin itong hinihiling. Hindi man natin ito makukuha sa ngayon. Minsan yung iba, 'di ba? Inabot ng ilang dekada bago nila natanggap or nakuha yung mga desire nila sa buhay. So, ando doon yung divine timing. Pero ulit, no? Sasabihin ko, yung iba kasi, siniswerte sila nung edad pa ng kabataan nila na hindi nila napapansin, ninanakaw sa kanila. Alam mo kung bakit? Kasi may mga tao na nagmamana ng sumpa sa lola nila, lolo nila, magulang nila. Kaya hindi nila nasasagap yung blessings na para sa kanila, lumalagpas. Kaya sila nagtataka bakit ang ilap ng swerte sa buhay nila. That's the real talk. Ang hindi lang nila kasi alam at hindi naman bahagi, no, ng leksyon sa paaralan na namamana ang sumpa, namamana ang kulam, barang at gayuma. So kung ikaw yung tipo ng tao na sinumpa ka, no, sinumpa yung magulang mo, hindi mo alam na yung pagsumpa pala doon, hindi lang sumpa sa pag-ibig, kundi sumpa din sa kapirahan, sa pangkabuhayan, at dinamay hanggang 3rd generation. Yun na yun. So, lahat ng blessings na para sa inyo, hindi siya dadapo, hindi mo siya matatanggap, at never mo siyang mararamdaman. Dahil lalagpas yan, dahil sa mga rituals na ginawa ng mga ancestors mo or parents mo. Ang isa pa doon, kapag yung magulang mo ay halimbawa hindi kayo nagkasundo, no? Dumating yung punto, naglayas ka. Tapos suklam na suklam ka sa magulang mo. And then namatay yung magulang mo na may sama ng loob, may paghihinagpis, may panghihinayang. Babaunin mo yan hanggang kamatayan din. Mabibigatan ang buhay mo, pamumuhay mo, madadamay ang magiging asawa mo, magiging anak mo, at magiging apo mo. Kapag hindi mo yan inayos. Real talk, kung ikaw yung tipo ng tao na sa tingin mo parang matagal na, no, at dapat pigilan na yung kahirapan, kabiguan, kamalasan, no, at matinding pagkakasakit ng buong pamilya, dapat ipareading mo, iparitual mo, ipatanggal mo, tapos lagyan mo ng protection ritual. Para kasi siyang para siyang bahay, di ba? Yung gusto ko lang real talk, gusto kong i-explain lagi. Kapag gumawa ka ng ritual,
Halimbawa, yung problema mo is pera, no? Gusto mong may pumasok na pera. Yes, magagawa natin yun, no? Nasa divine timing, papasok yung pera na dapat para sa'yo. Ang hindi mo makikita is kung ilan ang taong nagdadasal na huwag kang magkaroon ng pera. So, ibig sabihin nun, dapat, kung meron mang nakikita sa initial na ritual, halimbawa may 3 tao na nagdadasal na hindi ka makaahon sa kahirapan, ibig sabihin nun, may mga specific numbers of perdon per head na dapat isindi doon. Maliban pa, hindi pa natin alam kung yung iba doon nagmamanifest hindi lang pera mo, kundi kalungkutan mo, kabiguan mo, kawalan mo, lahat-lahat. So, bawat manifestation nun, dapat mong tanggalin. And then, kapag yun lahat natanggal, dapat isil at dapat mag-alay ka, and then dapat magpa-protection ritual ka. Ganun po yung proseso nun. Para kang nagpe-preserve ng ulam, 'di ba? Na ilalagay mo doon sa ref para magtagal kahit 1 linggo. Na kahit wala ka ng budget, may uulamin ka pa din. 'Di ba? Kapag bumili ka ng canned goods, tinitignan mo yung expiration date kasi binibilang mo yung budget mo per day. So, ganun din po yung ritual. There is a budget per day, per head, per situation, per scenario. And that's the real talk right there. Kaya ako sinasabi, dahil hindi lahat ng libre, uulitin ko, hindi lahat ng libre is okay. Dahil lahat yun may kapalit. Kaya nga tayo gumagawa ng ritual, kaya tayo nagagawa ng alay, kaya tayo nagbibigay ng offering, 'di ba? We do it in terms of prayers, we do it in terms of crystals and the spices and fruits and everything. Dahil yun yung ipapalit natin sa hinihiling natin. Ngayon, kung kayo gumagawa kayo ng kung ano-anong mga ritual dahil nakikita ninyo sa online libre at hindi nyo alam kung ano ang pwede nyo ipagpalit doon, wala na. Mahihirapan ka na. Kasi nagawa mo na eh. 'Di ba? Bago mo na panood yung mga videos ko at mga warnings ko, nagawa mo na. So, ibig sabihin, yung iba sa inyo, minalas na sa negosyo, minalas na sa trabaho, sa pamilya, sa relasyon, minalas na sa pangkabuhayan. Ganun. And that's the real talk right there. Laging nasa huli ang pagsisisi. So, kung ayaw nyo na mawala pa ang natitirang tao sa paligid ninyo ngayon, i-book nyo ng full private reading para alam natin kung ano at sino ang dapat mong ingatan at sino ang dapat mong bitawan. That's the real talk para makamenos ka sa sakit sa puso at depresyon. Again, thank you sa suporta. Maraming salamat sa lahat-lahat. At doon nga po pala sa mga gumagawa ulit-ulit ng mga libreng Latin, i-explain nyo din sa kanila kung ang kapalit ba nun ay kaluluwa nila, pangkabuhayan nila, mahal nila sa buhay, or marami pang iba. Kasi napakapangit po na magbibigay tayo ng libre dahil lang sa gusto nating umangat bigla sa views at sa mga monetization natin without knowing na yung mga supporters ninyo are the sacrifice lamb sa sarili ninyong intentions. Ito ang totoong real talk sa lahat-lahat. Kapag pumapatol kayo sa mga libre, nagiging sacrifice kayo sa taong nagbigay. Kaya hindi ko ugali yon kasi kawawa ang madadamay. Good afternoon.